Yung reason bakit hindi ko siya naikabit last time ay dahil dito sa kanyang bushing. Medyo oversized yung kanyang diameter. Kaya hindi siya pumapasok dun sa butas ng hand lever. So ngayon, para maremedyohan natin to, kailangan babawasan natin yan. So kung gagamitin natin yung handbrake, press lang natin yung hand lever at saka yung handbrake nya. Tapos bitawan natin. Naka-brake na siya. Para ma-disengage, press lang uli yung brake lever. Okay. Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel. At para sa video po ngayon, itutuloy ko lang po yung pagkakabit ng handbrake para dito sa ating Easy Ride 150p. So kung napanood nyo po yung previous video ko wherein nag-install po ako ng first batch of accessories para sa ating motorsiklo, ay meron po akong item na hindi nakabit doon. So ito po yung handbrake na sinasabi ko. Hindi ko po naikabit to kasi nga po yung bushing nito medyo oversized ng konti at hindi pumapasok or hindi kumakasya sa butas nitong hand lever. At sabi ko rin po dun sa video na yon na mas magandang gawan ko na lang to ng separate video para at least maipakita ko sa inyo ng maayos kung ano ang dapat gawin para ma-install natin yung gantong klaseng handbrake sa ating motorsiklo. So para po dun sa mga interested din na maglagay ng gantong klaseng item, ilalagay ko na lang po yung link na ito sa description box. So huwag na po natin patagalin, samahan niyo po ako at kabit natin to. So unbox ko lang po ito at pakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng handbrake. So ganyan po ang itsura niya. At again, yung kulay na pinili ko ay silver. Kasi nga yun yung theme na pinili ko sa aking motorsiklo. So karamihan ng accessories ko roon mostly ay black or silver. Yung reason bakit hindi ko siya naikabit last time ay dahil dito sa kanyang bushing. So dalawang klase yung bushing na available dito. Isang mahaba tapos isang maikli. Depende sa motor nyo kasi universal type nga yung handbrake na ito. So depende sa motorsiklo nyo, baka sakaling ang kailangan nyo ikabit ay yung mahaba, so available siya. Pero sa akin, ang kailangan ko ay yung ganitong maiksi lang. Ang problema ay medyo oversized yung kanyang diameter. Kaya hindi siya pumapasok dun sa butas ng hand lever. So ngayon, para maremedyohan natin to, kailangan babawasan natin yan. At ang gagawin kong paraan ay ikakabit ko yan sa drill. Tapos ipa-file ko na lang or kikikiling ko. Kumuha lang ako ng bolt and nut. Nakakasya dito sa bushing niya para maipasok ko. Ayan. Tapos ikakabit ko to sa chuck ng drill. And then gagamitan ko siya ng file. So habang napaandar ko, ipa-file ko ngayon siya. Yung pagbabawas dito sa kanyang diameter o yung pagpa-file, dahan-dahanin lang natin. Huwag nating masyadong panipisin agad kasi baka lumuwag naman dun sa butas ng hand lever. So ngayon, check ko muna kung kakasya na siya. So, check natin. Medyo masikip pa rin. Hindi pa swabe yung pagpasok niya.
Buwasan ko pa ng konti itong diameter ng bushing. Yun. Suwabe. So, ikabit ko na to dun sa motorsiklo. Para naman sa adjustment, pindutin lang natin yung ating brake lever. Tapos pindutin din natin tong handbrake. So may lalabas dito na rod dyan. Tapos tutok lang natin dito sa kanyang brake lever. Pagkaraan yan, release na natin. Release din tong handbrake. Tapos lalagyan na natin siya ng nut. Hihigpitan na natin doon sa posisyon na ito. So, double check lang uli natin. Yan. Pitan natin ng maayos. So, fix na to. Matigas na. So, kung gagamitin natin yung handbrake, press lang natin yung hand lever at saka yung handbrake nya. Tapos bitawan natin. Naka-brake na siya. Para ma-disengage, press lang uli yung brake lever. Okay. Tapos ko na ikabit yung ating handbrake. At masasabi ko na napaka-useful na upgrade na to. Kasi actually, nung unang dinrive ko itong ating motorsiklo, nakapag-park ako sa isang pababang kalsada. Parang katulad sa aking driveway. Kaya lang, mas pababa pa dyan. Nag-parking ako, sinightstand ko yung aking motorsiklo, tapos nung ibinaba kong ganyan, nung bibitawan ko na yung preno, naramdaman ko na parang kumaandar siya na pag ganon. Buti na hawakan ko siya agad. Pero ngayon na meron na akong handbrake dito, malaking bagay ito. Kasi kung i-engage ko yan, ilalak ko, pansinin nyo na hindi na umaandar yung motorsiklo. Ayan o. Pero kung i-disengage ko siya, aandar na siya. Kung i-activate ko ulit, so safe na mag-side stand lang tayo kahit yung mga kalsada pababa. So sana po may nakuha kayong idea dito sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless.